Ito bang offer namin? Sagutin nyo po ng maayos kung tinatanggap nyo ba o hindi, kung ang gusto nyo ay matuto. Matuto talaga ko yung Isang alok at isang desisyon ang nangyari ngayong araw sa pag-uusap namin ni Ate Ninya. Ito bang offer ko na ito sa'yo, tatanggapin mo? Tinatanggihan niya yung offer natin ngayon. Bakit nga kaya mas pinili ni Ate Ninya ang desisyon na ito? Sa totoo lang po, parang gusto ko talaga po matuto talaga. Makatrabaho nga po sa malayo pang Yan po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan nag-live yun lang ako. po gusto kong matulungan talaga po ninyo po. Matuto. Ang malaking tanong, dapat ba nating sukuan si Ate Ninya sa mga desisyon niya sa buhay? Ayaw naman namin, Ate Ninya, na sasabihin din ng iba na umaasa ka na lang na sa bigay, hindi ka kumikilos para maghanap buhay para sa mga anak mo. Ayaw naman naming marinig sa ibang tao na sasabihan ka ng ganon. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami sa ika-93 episode ng Kwento ng Buhay ni Ate Ninya. Okay, dito na kami ni Mac, kala Ate Ninya. Sa awa ng Diyos ngayon, wala naman na masyadong traffic, kaya nakarating agad kami dito. Teka lang, bago nga pala kami makarating dito kala Ate Ninya, ay dumaan na muna kami dito sa isang groceryhan malapit sa kanila. Para nang sa ganon may madala kami para sa lingguhan na magiging allowance nila. Tao po! Magandang hapon po! Ate Ninya! lang po. Parang naglilinis yata sa ining ah. Nagwawalis ka? Ha? Nagwawalis ka? Wow, sipag naman. Yan ang babae. Marunong maglinis. Hindi ka na makakagawa niyan. May ngipin na yan. Ha? Ngipin. Hindi ka na po niyan makakagawa kapag ka ikaw kasi nasinanay mo siya na laging buhat, pero kung nasinanay mo na nasa crib lang siya. Kaya pag gabi ho ako naggagawa po, hindi araw. Oo, kasi kapag araw, si Ining ayaw magpababa. Kaya ikaw hindi ka na makakilos. Kaya dapat sinanay mo nga siya na nandito lang. Kaya nga ikaw namin binhanan ng crib para mailagay mo siya dito. O kamusta naman ang bagong taon? Ayos naman po, kahapon po sama-sama kami diyang magkakapatid lahat. Kahapon? Opo. Oo nga, nakita ko, nagsend sa akin ng picture si Ate Lindy. Masaya naman kayo. Masaya Na naman kayo po. ay nagkasama-sama. Grabe, nandyan din yung kapatid mong babae, nakita ko sa picture. Opo. Sino-sino ang mga nandito? Nanay po kasama po diyan. Si nanay, sila Kuya Mark. Opo. Tapos sa pamilya ni Kuya Mark. Kasama ba yung mga bata? Hindi. Kasama po lahat po. Kasama yung mga bata. Tapos, si nanay, sino ang kasama ni nanay na pumunta dito? Yung pong anak. Daruin mo anak. Try mo nga siya ibaba dito, kung ano. Umiiyak nga. Iiyak yan? Kapag ka binaba? Yun lang. Inis nga, iyak ngayon na kaya nabuhat ko na agad. Ito yung problema guys ni Ate Ninya na sinasabi din ng mga viewers na kapag ka ito daw bata, bakit daw hindi binababa sa ganito. So ito na pala yun. Nasanay na yung bata, hindi na talaga kayang ibaba. Kaya yung gawa ko po araw, gabi yung nagagawa po. Kung nasan pala yung anak mo lalaki? Eh, nagpaalam po, siya daw po sa tuklong, hindi yan po. Nagbabasketball? Basketball lang. Oh, napansin kong wala si Ninya dito eh. Okay, pero Ate Ninya, tatanungin kita, yung naging sama-sama ninyo kahapon mo lang ba naranasan yung ganun? Opo. Na nagkasama-sama kayo? Yun naman po, bagong taon yung naghahati po gabi. Gising po ako talaga, ako po nagising. Yun po, ang dasal ko po sa Diyos po, haba po naghahati taon, sana po baguhin talaga po niyo ugali si Utoy. Alisin po ninyo po kanyang, yung pong mangungha, yung hindi kanya. Tapos po, pag po nag-aaral po, sana po makatapos, walang problema. Yun yung pinagpipray mo. Opo. Pero ngayon, Ate Ninya, bagong taon na ngayon, 2026 na ngayon, so dapat lahat ng nangyari sa'yo na masasama noon, pihilingin ko sa'yo na pwede bang kalimutan na natin lahat yun? Pwede ba yun? Pilitin natin kalimutan, then hanggat maaari, wag natin pag-usapan si tatay dahil siya ay, para matapos na lahat, maiwan na natin sa 2025, ano? Nga po ako nagpapasalamat
nagpapasalamat din po yung gabing taon. Mm. Salamat po, hindi po kagaya dating walang-wala talaga ako. Kaya salamat din po kasi Grabe. Yun, nagtira maganda. po ako sa magandang bahay, magandang buhay. Maganda yun. Na si Ate Ninya yung dating bagong... Anong ba? Nung nakaraang taon, nasaan kayo nung bagong taon? Sa bahay lang talaga. Nasa loob lang ng bahay. Hindi kayo pumunta kala Ate Lindy, kala Ate Isil. Pupunta ho, sandali lang po kasi gawa po. Dagalitan na kayo. Po. Okay. So, maganda naman guys at ang nangyayari ngayon ay si Ate Ninya ay ano na, kumbaga nararanasan niya yung kagaya nung nakita ko sa picture. Ayan nga, papakita ko sa inyo sa screen na magkakasama na sila na hindi naman niya ito nararanasan noong nakaraang taon. Maganda. Paano ang ginawa niyo? Nagluto ba sila? Niluto ba nila yung ano? Luto pong kuya, hindi po nga ang naubos ang pansit na panis pa. Bakit? Madami ba? O kakunti lang naman yun? Madami ho na Madami ba? kuya, Oh, madami. O paano yung ibang handa na kain nyo naman? Apo. Paano yung salo-salo nyo dito? Sino nag-provide ng kinakain, ng pagkain? Kuya Aris. Ano yun? Nagbili pa ulit ng panibago sila, Kuya Hindi Aris? po yung pong dala ninyo talaga. Ah, yun ang niluto nila. Ang buwili po kuya, yung manok lang. Idinagdag doon. Wow, galing naman. At yung dala pala natin na pagsalo-saluhan pa nila Kuya Mark, nila nanay, yung lola niya. So, yun. Sana Ate Ninya ngayong 2026 maiwasan na natin lahat ng problema mo noon. Huwag na natin pag-usapan si tatay hanggat maaari. Kung di naman kinakailangan, huwag natin pag-usapan. Mag-move on na tayo sa 2025 na mga nangyari sa inyo. At ayun, nagpapasalamat ako siyempre sa 2025 kasi doon natapos yung kalbaryo mo, di ba? Nitong taon na 2025 na lumipas. Kung ikaw, tatanungin kita niya, ano yung mga sa tingin mong magandang nangyari sa iyo noong 2025? Nabigyan po ako magandang bahay. Tapos? Magandang, hindi po kami nagbubuto mag-iinan na. Kumbaga ngayon, kahit paano nakakahawa ka na ng pera. Apo. Tapos, ang pinakang hindi natin makakalimutan sa 2025 ay yung nakulong si tatay. Di ba? Yun yung hindi natin makakalimutan. Nga po, hindi rin po maiwasan kasi po, ama pa rin po kasi. Yun lang po, ang kanyang kasalanan kasi, ewan. Sabi ko nga po, God, sana po, aminin na talaga po dumating. So, yun, ang mga, ano naman Ate Ninya yung kumbaga, gusto mong, kung ikaw sa sarili mo mismo, ikaw yung tatanungin ko, ano yung mga gusto mong kalimutan sa nakaraan na taon? Yung po, nakaraan ko po sa tatay, sa kasama ko po sa, yung po ako nag-asawa. Kasi po, tatay po sa akin, tapos yung asawa nagbubog. Hindi ko na lang po ulit. Grabe, Ayun yung mga gusto mong kalimutan. Kasi ako, syempre, kung ako yung tatanungin, ang mga gusto kong makalimutan natin niya ay yung una-una yung sa tatay niya. Pero, syempre, iba naman yung sa kanya mismo manggagaling. At sinasabi nga natin niya na ang unang-unang gusto daw niya kalimutan, bukod kay tatay, yung naging karanasan niya rin sa asawa niya. Kasi nga daw, kay tatay, ginagamit siya. At doon naman sa asawa niya, binubugbog daw siya. So, yun yung mga gusto niyang kalimutan ngayong darating na itong 2026. Okay, sana Ate Ninya itong panibagong taon na to. Sana pilitin mo na mabago na yung dating Ate Ninya, Sana pilitin mo, bawasan mo na yung pagiging malungkot. Dapat mas madalas yung masaya. Kailan daw ba magpapatuloy yung pagtuturo sa iyo? Hindi ko lang po alam. Wala ka pang balita? Ano pa? Ha? Sabi ko nga po kaninyo, pag dumating kayo, sabihin mo talaga totoo. Hindi naman ako ang talagang buwili-buwili para maubos ang pera. Ikaw talaga. Itangon ninyo kung may pera pa, sasabihin nyo wala na, kunti na lang. Yung papasko kahapon.
Kasi isang lakad po din sa labas. Pag may papasko po tao, bili na uli sa tindahan. Kaya ang hirap pong sabihin ako na mili, hindi naman ako. Sabi ko nga, sa iba dyan, halos nga po dala nga niyo lahat, pati bigas, saka pansit, lahat ho. Bakit ako bibili pa talaga? Wala na talaga nga ako ibibili. Okay. Yain na po natin ninyo yun. Yun eh, isa na yun sa kalimutan natin sa 2025, ano? Yung mga nangyaring gano'n na naging issue sa iyo ng mga tao dito na concern lang naman sila sa iyo sa nakikita nila sa iyo. So, kalimutan na natin yun. Ang mahalaga ngayon, dapat matutunan mo yung mga bagay, ha? Okay, wala pa lang kasi si Rans, hindi pa bumabalik. Pero kapag ka bumalik, magsisimula tayo na magpaturo ka kay Rans, ha? Na ikaw ay maturuan niya magluto para hindi ka masasayangan ng kahit anong pagkain. Ano? Bakit nabanggit mo nung nakaraan na hindi dito kumakain sa ninyo? Bakit saan ba kumakain yan? Hindi ko lang po panay ko gala. Ulit ko sa laro. Ngayon po hindi pa rin ako kumakain yun. Anong oras hindi pa rin kumakain? Ako lang po. Kami mag- Baka naman may pera yung bata, kaya kung saan bumibili na ng pagkain. Yun nga po eh. Kaya po, ubos lang ang pera biling sa Syria. Ang sinasabi nila Ate Ninya naman, hindi naman yung tungkol lang sa Pasko. Ang sinasabi naman kasi nila, yung naibibigay sa iyo. Ibig sabihin ba nun, ibinibigay mo sa kanya? Alam pa? Yung pera na ibinibigay namin sa iyo, binibigay mo kay ninyo? Hindi po. Mamaya ho, isasagutin ko kung walang vlog. Eh, sabihin mo na sa amin ngayon. Dalawa kasi po nahuhulugan ko. Dalawa. Ang hulugan ko po ngayon, dalawa na. Dalawa na ang hinulugan mo ngayon? Apa. Magkano ba hinuhulog mo? Ngayon po naturuan po kung iba, 350 lang po. Ngayon po, hindi ko lang po alam kung kailan po ako magsisimula maghulog yung isa. Ano ba yan? Dati na bang naghuhulog ka doon sa dalawa o ngayon lang bago pa lang? Ngayon lang po yung po kayo tulong talaga. Okay. Hindi. Ibig ko sabihin, matagal ka na naghuhulog nung nakalipat kayo dito? Apa. Dalawa na talaga ang hinuhulugan mo noon pa? Hindi po, yung pong isa babago pa lamang po. Kailan lang yung isa? Isang araw lang po yun. Noong isang araw pa lang pala eh. Yun na nga eh, dapat nga kung ako hindi na ako sasali. Nasaan nga ako lagi ko. May panibago ka na namang hinuhulugan, para saan daw yun? Hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Magkano ba hinuhulog mo? Magkano daw ihulog mo na naman? Nasabi ba sa'yo? Kaya nga sabi ko, puro batang aking andito, tapos wala pa akong hanap buhay. Kasi nga ako lagi ko panghulog. Bakit dalawa yun na hinulugan mo? Okay na sana yung isa. Nag-aaral pa nga po ako eh. Huwag ka na mag-ano doon sa isa. Ang hulugan mo na lang yung isa. Ano? Hindi naman kailangan sobrang dami. Oo nga po eh. Di na ako naghuhulog. Pag ako naghulog, di yan naman sa kabila sa tiisin. Huwag ka nang, huwag ka nang sumali doon sa isa. Tama nang naghuhulog ka doon sa dati mong pinaghulugan. Napasali na po ako. Wala ka pa nga natatapusan doon, meron ka na naman panibago. Kailangan doon muna tayo mag-focus sa isa. Bagong bayad ko lang ho ngayong kuryente, dawaan ho. Ganto Ate Ninya. Bago, may sasabihin ako sa iyo, may pag-uusapan tayo ngayon. Pero bago yan, gusto ko naman mapagbigyan yung mga viewers natin na may pakita yung loob ng bahay mo para daw makita nila kung ano pa yung mga kulang. Then, kung malay natin, may mga sponsor din tayo na gusto palang magbigay sa iyo. Sinyo po daw ipandatag. Pwede ba tayong pumasok sa loob? Sige pa. Tara, Mac, pasok tayo. Pwede ba pumasok Ate Ninya? Opa. Ha? Sige pa. Okay. Yung pala po, korte ng Sino nagkabit nito? Kuya Ares po. Kuya Aris. O, ba't nandun na yung lamesa? Ha? Ba't nandun? Gawa ko yung pinto para po pag lagi ko buksan ng are. Kasi kapag kapi na ang gagawin ko kasi Ate Ninya, kaya hinahanap ko sa si Kuya Aris ngayon. Gusto ko na siyang bilan ng materyales para, kasi naalala ko, si kuya mo nga pala, gadalabas ng trabaho, dati gumagawa dito. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, kung bibili ako ng materyales para dyan sa balkon nila, gadalabas niya, pwede niyang trabahuhin. Alam pa. Yung balkon nila, di ba, nire-request mo yan dati sa akin, natulungan ko sila dyan. O ngayon, gusto ko siyang kausapin kasi pwede ko na siyang babaan ng materyales para gada uwi niya,
alam ko masipag si Kuya Aris eh. Gagawin niya yan, di ba? Apa. Tapos gusto kong magpagawa sa kanya ng hagdan dito sa inyo palikod. Gawa po yan. Langin buksan po, aray, baka mamaya po mahulog na. Dapat nung ano ko pa ito Kaya papagawa. gawa ko po, sangga ko muna po yung lamisa. Ang problema, kapag tinanong ko si Kuya Aris, may trabaho. Kaya hindi pa nagawa yung ano mo hagdan doon Ngayon sa po likod. nangungurente lang po. Nangunguryente ngayon. Gusto ko sana makausap guys eh, para matulungan na natin dito sa ano niya. Kasi kagabi lang sa akin nag-sync sa utak ko na, oo nga pala si Kuya Aris, kahit may trabaho yung kaya niyang gawin tong balko nila. So, pwede ko na sa kanya hingin yung estimate din. Papasabay ko yung ano dito, hagdan dito, kapag gawa ano siya, may free. Okay. So, ito yung ano nila. Oh, di nyo man lang binabrush tong lababo nyo. Sininyo po nag-uutos ng kanya ninong. Tapos yung mga ano, tinik-tinik nandyan lang. So ito, may ang nandito sa loob ng bahay nila, may kurtina na, may orasan, gumagana naman, may mga ganito. And then dito, kaya pala nawala yung upuan sa labas, pinasok nyo dito. Oo na po, doon. Nasisikipan talaga ako, lumabas na uli. Ito po kahapon, siyempre po, kapatid ko rin po yun. Pahiram ko muna po sa bisita. Okay. Nagiinuman po sila sa kapo yung mesa ko ngayon. Dito Ate Ninya, ikaw na sumagot, ano bang kulang dito sa ano mo? Para din alam namin. Panlatag po kanina. Bakit yung dumating dati na panlatag na saan? Unang po yun. Yung nakabayuot. Oo? Puro unang po yun. Ganun? Opo. Hindi niyo sa akin sinabi. O, tinan niyo, buti na lang din nag-request yung mga viewers Siyempre natin na po, pumasok ako dito. nakakahiya na po sa tumutulong. Okay lang naman sa amin yun. Ang akala ko kasi guys, yung nag-unbox kami dito, yung naka-ganon, naka-rolyo, higaanin ninyo. Kasi sabi ko kompleto na, meron ng higaan si Ate Ninya, yung binili ko dating foam. And then kay Ninyo, yung naka-roll. Yung pala, ano yun? Unan. Unang po. Okay, sige. Kung ano, di ako na lang bibilang ko si Ninyo. Pero may electric fan, meron naman. Opo, meron na po. Okay, kayo ba kung tatanungin ko kayo, gusto niyo pa ba magka-3 o dyan lang kayo sa Hindi ganyan? na lang po, gawa po problema ko po. baby. Aray, baka po Mahulog mahulog talaga. okay. Kasi po may nabalita po ko dito sa Ilaya, may namatay ko bebe. Nalaglag. Oo, nalaglag po tapos naipit yata yung kapatid. Patay ko. Talaga ako yung So natatakot. sige, tinanong ko lang kasi baka kung gusto nyo, pwede naman. Bilang ko kayo kasabay na nung higaan na ninyo. Hindi na lang. O, ito yung loob ng ano nila. Pakita natin. Papasok ako Ate Ninya, ha? O, ito yung loob ng kwarto natin niya. May mga display siya dyan ni stop toys. And then may Durobox. And then dito, gusto nila, dito na lang daw sila hihiga. And then may sampayan dito sa atin ninyang nilagay. May mga gamit din dito. Nandito yung center table niya. So, ayun. Ito yung kwarto ni Ate Ninya dito sa loob. Okay naman. Naka-segregate naman yung mga gamit nila dito sa loob. Okay naman. Tapos, nasa electric fan nyo. Ito pala. Tapos, ninyo may electric fan din. Ayaw kong buhayin kasi pumaingay daw yung ano. Ayaw niyang gamitin. Apo. Dito kay ninyo, napakakalat, oh. Ay, hindi naman po marunong mag-ibig sa nga kanyang Ay, may isang sakong bigas ang galing. sa akin pong pinsan kahapon, tiyuhin. May nagbigay sa'yo. Tigisa po kami kapatid ko. Maganda naman. Thank you, Kamo. Ano? Yung po, batiin daw po ninyo, ang pangalan po ay si Kuya Noel. Ay, Kuya Noel, yung shoutout sa'yo. Salamat sa pagbigay ng bigas kala Ate Ninya. Ano bang kailangan yung gamit? Tabo po wala. Wala kayong tabo? Palanggana, hiram ko lang po sa ating siltaro. Wala kayong ganun? Halos po, hiram ko lamang po sa kapatid ko lang. So, kailangan pala natin mag-provide dito ng ano yun ulit? Tabo, planggana. Tapos, higaan ni ninyo. And then, ano pa? Ano pa iba yung kailangan dito? Para mabili ko ng isahan. Dito sa kwarto nyo, wala naman na ibang kailangan. Wala na. Aircon. Huwag sa aircon. Malamig na nga po. Malamig na dyan. Okay. So, Ate Ninya, kapag pinalagyan ko na ito kay Kuya Aris ng hagdan, ibabalik mo ito dito sa dati, ha? Apo. Kasi yun ay daan nyo yun doon papunta sa likod. Ano? Okay, kaya pala nawala ng upuan sa labas. Kaya pala parang nanibago ako. So yun, thank you guys sa pag-request nyo. Di ko lang din talaga ugali na
kapag ka na-turn over na yung bahay, ay yung magpasok-pasok ako sa loob. Kukumustahin ko lang sila, then kung ano yung sasabihin nila, kung magpapakatotoo ba sila sasabihin nila or hindi. Kapag tinanong kung kamusta ang bahay, ganyan. So, yun, nakita ko naman na okay naman. Wala namang problemang iba dito sa bahay. Wala namang mga sira sa ilang buwan nila Ate Ninya pagtira dito. Wala pa namang mga sira. Wala naman mga sira, ano? Wala po. Wala naman. Yung pong paso po, bigay rin po yan. Yung mga paso na yan, binigay sa'yo? Tama yan, alagaan mo yung mga halaman na binigay sa'yo. Okay, Ate Ninya, ganito. Sabi ko sa'yo kanina, amoy daga talaga, ano? Saan yun? Hindi ko lang po, no? Okay. So, Ate Ninya, sabi ko sa'yo may pag-uusapan tayo. Ganito. Sa totoo lang, Ate Ninya, ayaw namin na yung ang mangyayari sa buhay po ninyo. Dito ka, Ining, sa kabila, para hindi mo maharangan yung camera. Dali. Ang gusto ko pong mangyari, Ate Ninya, talaga sa totoo lang. Ayaw naman namin sa tinutulungan namin yung parang ganito na lang tayo. Yung pupunta kami dito, din dadalhan ka na lang namin ng kung ano yung kailangan nyo. Din kayo, mag-aantay na lang sa kung ano yung darating. Ayun naman yung... Hindi ko naman po naaasahan ganyan laging dala. Ang mahalaga po, duwating kayo para po makasama rin po namin kayo. Oo nga po. Ang ibig sabihin ko, Ate Ninya, kinakailangan po sana, Ate Ninya, ikaw ay meron kang maging income. Alam mo po income? Magkaroon ka po sana ng, sa madaling salita, magkaroon ka sana ng pera na pumapasok sa'yo galing sa pinaghihirapan mo. Ano? Ngayon, Ate Ninya, nauunawaan ko na hindi ka pa pwedeng magtrabaho dahil meron kang anak. Ano? May anak ka na maliit. So, hindi ka pa talaga pwedeng asahan sa ganun na pwede ka magtrabaho kasi hindi pa nga pwede, di ba? Ikaw gusto magsagot sa kanila, pwede ka na ba magtrabaho? Hindi pa nga po eh. Kaya po yung linis po sa bahay, hindi ko po magawa sa araw. Gabi lang po ako nagkagawa talaga. So, ganito, dahil ayaw naman namin, Ate Ninya, na sasabihin din ng iba na umaasa ka na lang na sa bigay, hindi ka kumikilos para maghanap buhay para sa mga anak mo. Ayaw naman naming marinig sa ibang tao na sasabihan ka ng ganon. Kaya, ngayon, sa isa pang pagkakataon, aalokin kita ng negosyo. Gusto mo bang magsimula ka dito magtinda ng bigas? Bigas pa. Nga po, pwede po. Kaya mo bang magtinda ng bigas? Magpapaturo po ako. Ha? Magpapaturo na lang po ako sa sa kapatid. Okay. So, ito bang offer ko na ito sa'yo? Tatanggapin mo? Okay lang po habang wala pa talaga ako sa alam. Okay. Ate Ninya, ganito. Pagsisimulan po kita, bibigyan kita muna ng kahit na halimbawa 3 sako ng bigas na 50 kilos. Ha? Then bibilang kita ng kiluhan, tapos bibilang kita ng calculator. Alam mo ba yung calculator? Sa totoo lang po, parang gusto ko talaga po matuto talaga. Makatrabaho nga po sa malayo pang Yan po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan nag-live yun ako. lang po, gusto kong matulungan talaga po ninyo po. Matuto. Abo. Kasi kapag nung nakaraan nga, inoferan ko din siya ng negosyo na baboy. Tinanggihan din ni Ate Ninya. Kasi nga, ang gusto ni Ate Ninya, kaya inayawan niya tong offer. Kasi ang gusto niya, matuto at magtrabaho. So, ibig sabihin, Ate Ninya, ngayon, ito bang offer namin? Sagutin niyo po ng maayos kung tinatanggap niyo ba o hindi, kung ang gusto niyo ay matuto. Matuto talaga, Kuya Marco. Wala po tayong... Makasama talaga sa ibang tao. Hindi lang po. Oo nga po, nagyan po ang pinsan, kapatid. Gusto ko rin po yung ibang tao kasama rin. Sabi nga po niya, magaling maraming kaibigan. Pero Ate Ninya, ano po ba yung pinakampakay mo? Bakit gusto mo ay trabaho? Para po makatulong po sa anak ko. Bakit gusto mo po ay magtrabaho sa labas kaysa magnegosyo na kasama yung pamilya mo dito? Ewan ko lang. Para nga po lahat na nga po, sabi ko nga po sa inyo na dyan nga po lahat ang alaala. Kaya hindi talaga, sabi nga po yung iba, talaga hindi ho maiwasan ng alaala. Pag nga sasabi ko sa isip.
So sa madaling salita, Ate Ninya, kaya gusto mo magtrabaho sa labas para mas makatulong sa'yo na makalimot. Opo, Yun ba yun, sa madaling parang salita? ganyan na rin po. Parang iba eh. Para po kahapon, lahat po na yan talaga, libang talaga sa isip ko. Pero Ate Ninya, hindi naman ibig sabihin kaya gusto mo magtrabaho sa labas eh para maiwan tong mga anak mo. Hindi po, kahit kasama ko po yung dalawang babae ko. Si Ute naman, malaki na rin naman. Kaya ang gusto mo lang talaga magtrabaho sa labas para makatulong sa'yo na makalimot. Makatrabaho, makalimot. Hindi naman sabihin eh, mag-aasawa eh. Wala yan talaga sa akin sa isip ko. Wala na sa isip mo yon. Sigurado ka dyan ha? Opo. Maasahan namin yan. Ha? Na ang pag-aasawa wala na sa isip mo. Mag-focus ka sa mga anak mo ha? Opo. Okay, so guys, hindi ko alam kung dapat ko bang ipilit kay Ate Ninya, pero ayun, itong offer natin ngayon ay siya naman ang sumagot na ayaw nga daw niya. Tinatanggihan niya yung offer natin ngayon. So wala akong magagawa doon. Basta ako, gusto ko siyang tulungan. Noong una pa lang, nasabi ko, kunan ko siya ng baboy na malagaan. Then ngayon, bigasan sana para may income siya. Para turuan natin siyang, sabi nga, turuan natin siyang mangisda. Hindi yung bibigyan mo lang. Pero, ayun natin niya, gusto niya matutulong talaga din magtrabaho. Kasi Ate Ninya, kaya gusto po namin ikaw magnegosyo. Kasi, Kayo rin naman nagsabi, hindi naman lang ang asa eh, sa ibang tao. kaya nga po Ate Ninya, paano po yan? Eh, matagal ka pang pwedeng magtrabaho. Yun nga po. O paano ka po magkakaroon ng income? Ganito na lang ang gawin mo Ate Ninya. Habang hindi ka pa nakakapagtrabaho sa labas, magtinda ka muna ng bigas. Payag ka ba dun? Okay na. Bibilang ka namin ng kiluhan, tapos bibilang ka namin ng calculator. Tuturuan ka namin kung paano gumamit ng calculator para hindi ka maloko sa pagsusukli. Nagyan naman po si Utoy. Sabi nga po niyo, turuturuan po akong anak ko. Oo, pwede yun. Ha? Ate Ninya, kasi gusto namin. Malay mo, mapawili ka dito, magustuhan mo yung ganitong pagnenegosyo, di. Malay mo, hindi mo na kinakailangan magtrabaho sa labas para lang malibang, para lang makalimot. Malay mo dito sa pagnenegosyo mo na ito, makalimot ka na. Diba? Try mo muna, ha? Binibigyan lang kita Ate Ninya ng pagkakataon para magkaroon ka ng sarili mong kita, ha? Kasi paano na lang kung wala na kami, kung hindi na kami pupunta? So, paano ka? Wala kang ipoprovide sa mga anak mo. Hindi naman itong mga nakapalibot na ito sa'yo araw-araw makakapagbigay. Oo nga po eh. Sabi ko nga po sa sarili ko. Sana ang problema ko lamang po yung pamilya. Hindi po nadagdagan po talaga ang problema ko kasi may hulog-hulog pa. May kurente, may O, kagaya niya natin niya, bibigyan kita ng example. Kagaya niya, may kuryente ka. Paano pag wala na kami? Saan ka kukuha ng pambayad? Tapos wala kang pantrabaho kasi maliit pa yung anak mo. Kaya kailangan mo, meron kang pagkakakitaan dito sa bahay nyo. At least man lang, kung kumikita ka, hindi mo po problemahin yung kuryente mo. Kung sakaling wala na kami. Diba? Kasi may mapagkukunan ka yung kinikita mo sa bigas. Yung nanay ko, Ate Ninya, sabihin ko sa'yo, yung nanay ko na pumayapa na, yung nanay ko po ay napakalaki din ng, masasabi kong malaki din ang naging ipon niya nung siya po ay mawala. Dahil din yun isa sa naging negosyo niya noon na pagtitinda ng bigas. Alam mo ba yung nanay ko nagsimula, isang sako lang yun. Nagsimula lang yun sa isang sako. yun nga po yung isa pang ala-ala ko sa magulang ko. Bakit ka namatay po talaga? Iniwan po talaga ako. Wala na tayong magagawa dati niya. Kailangan na lang natin mag-move on. Ako nga ngayon, nahihirapan pa rin ako na wala na yung nanay ko Lalo na ito dumaan bagong taon at Pasko. Ito yung unang-unang Pasko at bagong taon na hindi ko siya kasama. Mahirap pero kailangan ko mag-move on Ate Ninya. Ikaw pa na matagal na nangyari, kailangan mo mag-move on. Ha? Para mabawasan yung bigat sa dibdib mo, kailangan mong kalimutan yung mga bagay na yun. No? Isipin mo na lang, masaya na yung nanay mo kung nasan man siya. Ang tingin ko po, hindi po masaya sa... Pero ngayon, masaya na siya kasi nakalaya ka na sa tatay mo. At masaya na siya na nakikita na mayroon ka ng kahit paano maayos na natitirahan.
At may mga tao na nagmamalasakit sa iyo ngayon. Kaya masaya yun ngayon. Okay, kailan mo gusto magsimula ng pagtitinda? Hindi ko po alam sa inyo. Ha? Hindi ko po alam sa inyo. Bibigyan ka namin dito ng magsimula ka sa 3 sako. Tatry lang natin, ano? Ha? Kasi Ate Ninya, ganito yun. Kung sa maliit, hindi mo kayang i-handle, paano pa kaya kapag ka malaki? Ano? Kaya, simulan muna natin sa maliit. Ano? Okay ba yun? Okay, magpatulong ka na lang sa, tsaka ito, Ate Ninya, dahil may problema pa si anak mong lalaki sa, alam mo na yon, yung pagkuha ng hindi maganda, Opo. iingatan mo ang pera na magiging benta mo. Ha? Kaya nga po. Kasi kapag kay kakalat mo lang, walang mangyayari. Magpapakapagod ka lang po. Ano? Okay ba yun? Itabi mo ng maayos lahat, meron kang tabihan na maayos. At lagi mong dala. Para maiwas din sa tukso yung anak mo, ha? Baka naman tinutokso mo, nilalagyan mo ng pera diyang pakalat-kalat. Okay, so sige Ate Ninya, okay ba sa'yo yun? Parang hindi ka naman yata masaya eh. Masaya naman po ako. Kasi hindi naman para sa amin yun, para sa'yo yun. Parang pabigat ako. Bakit? Wala po. Kung pag ganyan ka po mabigat talaga ko, hindi ko talaga kaya. Ako na lang po gabing habang hindi po ako natuto. Ano ba yung nagpapabigat sa loob mo, Ate Ninya? Kaya po makulang kung inang nawala. Ano pa yung ibang nagpapabigat sa'yo? Sa dibdib mo? Nagtatagtag. Ano pa yung ibang nagpapabigat sa dibdib mo? Kagaya ng... Kasi kung sa tatay mo, huwag mo na isipin yun. Malapit ka na makatapos dun. Wala nga po. Kasi sabi nga sa'yo, tapos na yung 2025 Ate Ninya, dapat maging masaya ka na. Iwanan mo na yung pagiging emotional, kailangan mo na mag-move on, kailangan mo mag-grow up, kailangan mo mag-level up, ganun. Payag ka ba Ate Ninya na habang boy ganito ka na lang po ikaw? Hindi naman po. Oh, kailangan mo pong mag-level up, kailangan mong kalimutan lahat na nagpapabigat sa'yo. Paano ka angat kung may mabigat kang dala? Sige nga. Sabi ko nga po Toy, huwag mong iisipin hindi kita mahal. Kayong tatlo mahal ko, hindi kasi nawawala yun sa ina bilang ina sa inyo. Yun lang nyo tatandaan pag ako ang nawala na. Masyado sa atin niya maraming dinadala sa dibdib. Kaya siya, kumbaga nahihirapan siya mag-isip ng kung ano yung dapat na gawin. Iba. Ang mahalaga sa akin po, pera po. Marami akong pera eh. Nakikita ko po, mahal ako, pera. Pag po wala na talaga, wala na rin. Ayun lang yung masakit dun. Kaya hindi ko na lang po ilalabas sa kanila ko. Yun yung pakiramdam mo. Yun yung pakiramdam mo. Kapag ka meron ka, mahal ka ng tao. Kapag ka wala na, hindi na. Hindi ko po alam yan. Kasi baka po ikaw yung nakakaramdam yan kasi kayo yung magkakasama dito. Sa sarili ko na lang po yun. Okay, pero Ate Ninya, isa lang masasabi ko po sa iyo ha, bago kami ngayon. Tutulungan ka namin ha. Possible pagbalik ko ulit dito, dala ko na yon ha. Then tuturuan ka namin kung paano Tapos ipaalam mo sa mga tao diyan, maglakad-lakad ka, malilibang ka. Sabi mo sa kanila, may tinda akong bigas ha, kapag kakailangan nyo, may tinda na ako. May tinda rin po ang Ate Lindy. Ganon? Bigas? Opo. Ano bang kailangan natin dito? Dito kasi guys, ilan-ilan lang bahay dito eh. Kung meron ng ganon, tapos ilan-ilan lang sila dito, di magkakompetensya pa kayo. Ano bang pwede dito itinda? Ate Ninya, anong pwede itinda dito? Hindi ko po alam eh. Ha? Kung gulay naman, lalaya. Kaya nga, dapat dun tayo sa matagal masira. Ano ba pwede dito? May tinda tayo dito ng kalapati. Pangulam naman ng eswela, tinda rin Ate Lindy. Nako, lahat na pala tinda ni Ate Lindy dito eh. Opo. Ano bang pwede dito? Sige, ganito na lang. Mihingi ako ng advice sa kanila kung ano yung pwede mong itinda dito. Dahil sila yung nakakaalam dito sa lugar nyo kung ano yung kailangan, hindi ako eh. Ano?
Tanong tayo, kung ibigay sa'yo, malay mo, ibigay sa'yo natin, hindi. O sige, ibigay mo na kay Ninya yung bigas. Hindi na ako magtitinda. O di, tuloy tayo dun. Ano? Ninya? Okay. Sige. May dala pala kami dyan sa sasakyan. Dadaling ko dito sa'yo. Kasi, di ba, sabi ko sa'yo, akong bahala sa, gada 5 araw o 1 linggo, bibigyan kita ng allowance. Ano? Grocery. Yung bigas, hindi nyo naman agad-agad naubos. Gaano ba katagal naubos ang bigas? Ang tagal po, minsan po, pag talaga ako ulit sa maggala sa kahanggan, nalilipasan na rin gutom. Kakagala mo. Kasalanan mo na yun. Gala ka ng gala eh. O bakit ano ba ang ano? Pero yung mga anak mo. Ay naman po kami doon. Pero yung mga anak mo, atin niya dapat hindi ano yan ha? Dapat kakain sila ng tamang oras. Yun na nga po kagaya po si Niyo, papakain ko, ayaw talaga. Siya daw yung busog. O kung ayaw niya, hayaan mo. Siguro may pera yun. Kapag wala naman pera yun, kakain yun eh. Sabi ko nga, magpipit ka talaga ninyo. Sa Lunes may pasok na kayo. So, siguro, ganyan yung anak mong panganay kasi may pera yan. Ano? Hindi naman yan magaganyan kung walang pera yan eh. Kaya ayaw nyo kumain siguro kung ano-anong binibili. Alam nyo naman ng bata, kapag may pera, bili ng mga chichirya, ganyan, then wala nang ganang kumain ng kanin. Okay, sige. Basta tuloy yun. Tatanggapin mo natin niya ha. Bibigyan ka namin dito ha. Kung sakali man na sabihin natin linding sige sa'yo, sinin niya ng bahala, magtinda. Dadalang kita dito. Simulan mo ha. Okay. Sige. Ayan. 2 kilo po to. Ha? Ganyan po ang 2 kilo. Anong 2 kilo? Yung to, ganyan. Isang kilo yun. Isang Kapag ka nasa 1, di 1 kilo. Kaya nga isa ay. Po. Kapag ka 2 kilo, di nasa 2. Kami naman ho, Kuya Alex Cruz. Doon na lang po ako magpapato. Okay, sige. At saka atin niya, may mga gusto pa akong ibigay sa'yo na magpapabago sa sarili mo ngayong 2026. So, abangan mo na lang yun kung ano yun, ha? Basta may mga papaayos tayo kay atin niya para nang sa ganun mas maging confident siya sa sarili niya at makita niya na ibang Ninya na siya ngayon kumpara sa dati. Atin niya. Masaya ka na dapat. Wala bawal na malungkot ngayon, 2026 na eh. Ha? Apa. Iwanan mo na yung mabibigat na yan, ha? Isipin mo umakit ka ng bundok, marami kang bitbit na mabibigat, makakakit ka ba? Oo. Iwanan mo yung mabibigat at umakit ka ng walang bitbit na mabigat, di ba? Ganun lang yun. Okay, sige. May kukunin lang kami ni Mac. Antay mo kami dito, ha? Okay. Tara guys, labas tayo at kunin natin yung mga dala natin para kay Ate Ninya. Grabe sa Ate Ninya, masyadong maraming masyadong maraming binibit-bit na may daming pinapasan kaya siya eh. Hindi siya mag-level up kasi nga bit-bit niya lahat ng mabibigat sa niya, sa puso niya. Pero kung niya yon, i-let go niya yung mga yon, then may magsimula ng panibago, magle-level up siya. Opo. Wala eh, di naman din natin masisi. Kasi nahihirapan siya eh. Kakaiba naman tayo kasi ng takbo ng pag-iisip. Siya talagang ganun siya eh. Kaya unawain pa natin. Tara, kunin natin itong dala. Kaya ko kaya ito. Akin na pa yung isang bigas dito. Hindi, ito lang. Kaya ko yan. Kaya pinapatalihan ko ito kanina. Kaya pa. Saka mo na lang. Sige po. Ay, kuya! Magandang araw, Happy New Year! Nandiyan sa atin, Lindy? Sige, daan ako dyan, maya. Walang tali yung grocery, ang hirap. Sabi ko kasi kay ate, tali ang kaso natatagalan ako, kaya sabi ko, sige, kaya ko naman. Ako na lang po kukuha ng isang mamit. Hindi, okay na yun. Bigyan natin ka lang yung mic yun. Sige. Tama-tama, may isang sakong bigas pa sa atin niya. Di, matagal-tagal nila mauubos yan. Bigay daw ng pinsan niya. Dami mo ng bigas. Pwede mo na ito itinda.
Pasto, grocery. Hindi na alam tinali, dyan lang kami nabili. So, Speech yung pag ginagamit ng anak mong diaper. Bibigyan po kita din ng pandagdag mo sa ano mo pala. Sa allowance. Baka mo po. Mayroon ka namang bigas, may groceries ka din, may cash ka. So, sa loob ng isang linggo, ikaw na bahala mag-budget, para matuto ka, na mag-budget. Then, ayun, ipag-pray natin na sana magkaroon ka dito ng negosyo, atin niya, ha? Ha? At saka, kakausapin ko pala yung teacher kung kailan ulit makakapagturo dito sa iyo. Kasi yun yung gusto mo, matuto. Then, kapag ready ka na magtrabaho, wala namang problema kung yun talaga yung gusto mo. Ano? Basta po pag ako natuto, sabi ko nga po. Magtatrabaho ka. Yun talaga yung gusto natin niya. Wala po tayong magagawa doon. Hindi natin, Ko lang po rin isa ko, kagaya po si Lia. hindi natin pwedeng ipilit. Kasi sa tingin ko makakatulong din naman talaga sa kanya yun. Yung magkaroon ng mga bagong makakasalamuha, ganyan. Pero yun nga, sana para sa akin lang, itarin niya sanang yun nga, magnegosyo. Kasi iba pa rin kapag negosyo yung magpapatakbo sa buhay ninyo. Kasi di ba, para sa akin lang atin niya, pag naging empleyado ka, kung gagalingin mo sa pagtitinda ng bigas, mas malaking kikitain mo. Kaso nga lang, syempre, kung gusto mong malibang, magkaroon ng mga panibagong makakasama na tao, makakatulong sa yun, yung pagtatrabaho, Okay, so yun na lang. Guys, basta ako, ginagawa natin lahat para sa kanya. Then, hindi ko lang hawak lahat ng desisyon natin niya sa parang magdidesisyon yan. Kaya tayo, mag-offer, susubukan yung mga bagay-bagay na pwede magpabago sa buhay na atin niya pa. Siya lang ang bahala magdesisyon kung i-accept niya or hindi. Ganun lang po. Okay, so sige. Paano ngayon? Pupunta ako kay Kuya Mark mo Nandun kaya siya ngayon? Sa tingin mo? Aray nga tapo. Aray nga tapo. Sana nandun, Sana nandun si Kuya Mark para makausap ko, guys. Kasi si Kuya Aris din sana, kaya gusto ko rin ngayon makausap. Bukod dito sa may balko nila, nag-usap kami na isasama ko siya kala Kuya Mark para masukatan ng bago yung lupa, para makapagbagsak na ako doon ng materyales, guys. Kasi nga yung dumating sa akin na ni Kuya Mark, medyo medyo iba doon sa design na gusto kong mangyari, doon sa materyales na binibigay ni Kuya Mark. Kaya gusto ko masukatan ng bago, sana. Siguro kasi si Kuya Mark nga ay hindi lang siguro talaga masyadong familiar dun sa sinasabi natin na yun. Okay? Paano? Punta na kami natin niya. Huwag ka na malungkot! Bertayo tayo niya. Maging masaya ka na. 2026 na. Tama na yung kalungkutan. Maging masaya ka naman. Para pag mas masaya ka, mas magaan ang buhay. Mas papasok yung biyaya sa'yo. Bad energy kasi yun, yung malungkot ka lagi, bad energy yun, guys. Okay, punta na kami. Ha? There's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. I can see though my eyes are all closed. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him. Oh, I know